So ngayon, kung makita ngayon natin, may mga media na dito. So yan so may GMA News, Inquirer, yun, may media. So, andito tayo para murahin natin si Marcoleta ng putang ina niya. Yung mga case request, ayusin ko lang yung yung tripod ko sira eh. So naka-live po tayo ngayon sa Senate. So may rally po nangyayari po ngayon na kinukundi na po natin yung ginawang ng ibang senador na mas kumampipas sa China. No? Wait lang. Sirain. Yon, okay na. Wait lang. Ising ko lang to. Yon, so kamusta mga ka-streetwise, no? So ngayon, kung makita ngayon natin, may mga media na dito. So yan so may GMA News, Inquirer, yun, may media. So, andito tayo para murahin natin si Marcoleta ng putang ina niya. No, tinan natin. Napanood nyo mga kababayan, yung sinabi nitong si Takeru Miyamoto, yung mukhang baboy, mga kababayan. Yung mukhang baboy na vlogger ito ng BBM vlogger po ito, mga kababayan. Ito po ay nagpunta sa Senado at akala mo naman ay napakarami yung nagrarally na binayaran lang naman na pumunta ron para agin rarally, mga kababayan. Oo, at siya ay nagpunta rin doon. Sana tinawag mo ako, Takeru Miyamoto. Tinawag mo sana ako nang hindi mo na kailangan na hanapin pa si Senator Dante Marcoleta. Ako na. Oo. Matapang ka eh. Di ba matapang ka? Kaya nga pumunta dyan eh. Para murahin mo si Senator Dante Marcoleta eh. Di ba matapang ka? Sana tinawag mo ako para pumunta rin ako nang nagkita tayo dyan. At sa akin mo na lang ibunton yung galit mo kung ano man yung himutok mo kay Senator Dante Marcoleta na hindi ka kasi nakakaintindi, Hindi ka nakakaintindi. Liliwanagin ko lang po sa inyo, mga kababayan, itong vlogger na ito na walang utak, sabihin na natin ganon, at hindi nag-iisip, kukunti na, hindi pala walang utak. Merong konti naman, may konti naman. Kukunti na nga lang ang utak, mga kababayan, unti-unti pang kinakain ng kuto. Parang wala na pong mga titira, mga kababayan. Mukhang itong taong ito ay hindi alam ang ginagawa. Kaya ganito siya makapagsalita, mga kababayan. Takeru Miyamoto, makinig ka sa amin, makinig ka. Wala kang maririnig kay Senator Dante Marcoleta na siya ay kumakampi sa China. Wala kang maririnig na kahit na anumang sinabi, isinulat, o kaya kahit ibinulong man lang niya. Wala kang maririnig na ganon, wala kang napanood na ganon, at wala kang nabasang ganon. Bakit namin sinasabi, mga kababayan, na si Senator Dante Marcoleta kailanman ay hindi kumakampi sa China? Ang gusto nga po ni Senator Dante Marcoleta ay papagtibayin yung ating claims. Kung ano man yung mga ipinaglalaban natin, kahit ano man yan. West Philippine Sea,
KIG, ano pa? EEC, ano pa ang gusto nyong ipaglaban natin? Mga kababayan, international law, local law, law, napakalaking bobo nitong si Takeru Miyamoto ito. At nagtatapang-tapangan nito eh. Nagtatapang-tapangan lang nito. Sana nag-live ka bago ka pumunta dyan, ha? Sana ganito ang ginawa mo. Bukas, mga kababayan, ay pupunta ako sa Senado. At mumurahin ko doon si Senator Rodante Marcoleta. Sana galon ang ginawa mo. Para nang sa ganun ay nasabayan ka namin at baka sinamahan ka pa namin. Sinamahan ka namin. Kung talagang matapang ka, ikaw Takeru Miyamoto, Alam niyo po mga kababayan, ang akala ng mga taong ito na nagrarally, akala mo naman ay napakarami nila, mas marami pa yung bilang ng daliri ko kaysa sa mga nagrarally, mga kababayan. Akala ng mga taong ito, si Senator Rodante Marcoleta ay kakampi ng China, mga kababayan. Alam nyo ba, ito'y opinion ko lang mga kababayan. Kung sino ang kumakampi sa China, mga kababayan, kung sino talaga ang kumakampi sa China, makinig po kayo. Si Senator Rodante Marcoleta gusto niyang patibayin ang pundasyon ng claim natin sa mga teritoryo, soberanya, o kaya kahit anuman na kiniklaim natin dyan sa West Philippine Sea, Kalayaan Group of Island at kung ano-ano pa. Ang gusto ni Senator Rodante Marcoleta, yung claims natin, kapag ipinaglabang kasi natin yan, kailangan matibay yung paninindigan natin. Talagang ipaglalaban mo yan ng patayan hanggang sa huling patak ng iyong dugo. Kung wala kang matibay na pinanghahawakan, paano ka makikipaglaban ng hanggang huling patak ng iyong dugo kung hindi mo alam yung iyong ipinaglalaban at wala kang matibay na pinanghahawakan? Yun ang nais ni Senator Rodante Marcoleta at itong mga ibang senador, na akala mo'y kakampi sila ng mga Pilipino. Akala mo'y lumalaban sila sa China. Akala mo'y nagmamalasakit talaga sa mga Pilipino. Pero hindi po, mga kababayan, nagkakamali po kayo. Sila po ang magpapahamak sa atin. Bakit? Hindi nila alam ang kanilang sinasabi. Matagal na nilang alam ito. Na may problema dyan tungkol sa legalidad, tungkol sa batas ng pagmamay-ari o kaya pundasyon ng ating claim tungkol dyan sa West Philippine Sea, mga kababayan. Pero hindi nila sinasabi. Hindi nila ito itinuturo at ipinapaliwanag sa mga kababayan natin. Sino lang po ang nakapagpaliwanag niyan? Walang iba kundi si Senator Rodante Marcoleta lang, mga kababayan. Siya lang ang tanging tumayo para ipaliwanag, sabihin sa mga kababayan ang tunay na kalagayan ng ating soberanya o yung ating kiniklaim sa West Philippine Sea, Kalayaan Group of Island, sa ating EEC. Siya lang ang nagpaliwanag niyan, mga kababayan. Sa tagal nyo na nabubuhay sa mundong ito, mga kababayan, meron ba kayong narinig na ipinaliwanag niya ng ganito? Nang katulad sa pagpapaliwanag ni Senator Rodante Marcoleta? Maraming beses na po, mga kababayan. Maraming beses na po na gumawa ng interview, pagpapaliwanag. Manood na lang po kayo. Pero itong si Takeru Miyamoto ito, na mukhang baboy, akala mo naman ay napakatapang,
pupunta raw siya sa Senado para murahin si Senator Rodante Marcoleta. Oy, Takeru Miyamoto! Kung talagang matapang ka, Takeru Miyamoto, magsabi ka lang, Takeru Miyamoto. At bigyan nga kita ng panghahit, ahit, para makapag-ahit ka man kahit papano. Oo. Kasi yung mga balbas mo, ano na eh. Napakarami na sigurong kuto dyan. Kaya, ano tawag nito? Ampas dyan sa mga balbas mo. Kaya siguro yung utak mo, napunta na dyan. Oo, kinakain siguro ng kuto at mga ampas yung utak mo. Kaya wala ka ng isip. Oo. Apakayabang nito. Pupunta raw sa Senado para murahin si Senator Rodante Marcoleta. Sino ka? Alam mo ba kung ilang milyon ang bumoto dyan sa tao na yan na inuusig mo? Ikaw, Takeru Miyamoto? Ilang milyon pagkatapos yung mga nandyan na nagrarally, mga binayaran lang naman yan. Para nang sa ganun ay manggulo, akala niya para ipakita na, ay, si Marcoleta, ayan kumakampi sa China. Mga ugok. Hindi nyo alam ang pinagsasabi nyo. Hindi nyo iniisip yung ginagawa nyo. Tinan mo to ha. Yung ginawa ni Tariela, ano ang ibinunga nung kanyang paglapastangan sa presidente ng China? Doon nagsimula yun eh. Hindi ba't may mga naban na mga opisyal na hindi na makakapasok sa China, Macau, at sa iba't ibang lugar pa na sakop ng China? Alam mo ba yon? Ang naging dahilan ay dahil dyan sa tapang-tapangan at hindi nag-iisip na yang si Tariela na yan. Alam mo ba yon? Ha? Ngayon, tatapang-tapangan kayo? Baka pagka nagkagera, kayo ang unang papasok sa shelter. Alam mo ba yung shelter? Takeru Miyamoto. Diyan sila nagtago noon, panahon ng Hapon. Sa shelter Uyugib. Baka kayo ang unang magtago sa shelter Uyugib. Pagka nagkagera na, tapang-tapangan kayo. Baka makarinig lang kayo ng putok ng rebintador, magtatago na kayo. Akala mo naman napakatapang nito. Mga kababayan, wag po kayong magpapalinlang sa tao ito. Kung kayo nakasubscribe dyan, kung nanonood kayo sa akin ngayon, nasilip nyo itong video ito. Puro wala sa hulog, wala sa katinuan ang tao na yan. Isipin mong pupunta raw siya roon para murahin si Senator Rodante Marcoleta. Senador yung sinasabihan niya ng gano'n senador. Hindi pangkaraniwang tao. Inihalal ng milyong-milyong mga Pilipino, pagkatapos pupunta ka dyan, sasabihin mo, mumurahin mo. Ako na lang. Ingat ka lang. Baka pagka ako ang nakaharap mo, baka maihi ka dyan sa saluwal mo. Ha? Hindi, ganito lang tayo mga kababayan. Tatawa-tawa lang tayo rito. Pero itong taong ito, isipin mo naka-live. Ganun lang sinasabi sa isang senador. Walang respeto sa isang senador. Alam mo kung gusto mong respetuhin ka ng kapwa mo, ikaw takke. Alam mo yung takke sa Ilocano, mabaho yun. Pag natapakan mo yun, halos pilay ka na. Ganung katindi yun. Malambot lang yun. Pero pasensya na po sa mga kumakain po dyan. Alam niyo po mga kababayan, itong taong ito ay marami nang ginagawa ito eh. Marami nang mga kino-content ito para lang sa mga may manood lang. Akala mo naman napakagaling na vlogger ito. Takeru Miyamoto. Mag-isip-isip ka,
Mag-isip-isip ka at magmuni-muni kang mabuti. Yung mga sinasabi mo, pag-isipan mong mabuti bago mo bitawan kasi baka, oo baka pagka binalikan ka ni Senator Rodante Marcoleta, iiyak-iyak ka. Magsusumbong ka siguro sa mga amo mo. Alam ko, kilala ko kayo. Ha? Isa ka sa mga tumatanggap ng ayuda, parang sa ganon ay i-content nyo yung amo nyo. Oo, ganun kayo. Tapang-tapang nito, akala mo naman na kung sino itong si Takke. Miyamotong ito. Mga kababayan, hindi tayo galit. Pero ito kasing ginagawa ng taong ito, siyempre, senador yan. Inihalal ng napakaraming tao, milyon-milyon ang bumoto dyan. Pagkatapos lalapastanganin mo lang ng ganyan? Ha? Kung gusto mo na paalisin siya dyan, tawagin mo yung kung gaano karami yung bumoto sa kanya, yun lang ang maaari na magtanggal sa kanya dyan. Pero kung kayo, tatatlo lang at ikaw na inapunan ng ampas at mga timol at saka mga kuto sa inyong balbas at ulo at kinain na yung utak mo, sino ka? Ha? Ayun lang mga kababayan at medyo mainit tayo ngayon. Mainit po kasi panahon Mga kababayan ako'y nagbibiro lang naman. Nagbibiro lang. Ikaw naman, Takeru Miyamoto sa susunod, maligo ka kasi muna bago ka lumabas. Hindi ka yata naliligo Maligo ka para nang sa ganun ay maging fresh yung mga kasukasuan mo, utak mo, para makapag-isip ka ng maayos at hindi ka nagsasalita ng kung ano-ano, nakakapagbitaw ka ng mga salitang hindi karapat-dapat. Lagi kang maniligo at mag-toothbrush ka naman. Mag-ahit ka. Pinakapitan na ng kuto, timol at saka mga ampas yung balbas mo. Pati sa ulo mo, baka maubos yung utak mo dyan, kakainin ng kuto. Ha? Ayun lang mga kababayan. Muli po, nanggulo na naman si Just Vlog sa inyong mga buhay-buhay. Pagtiyagaan nyo po at maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa mga kababayan natin dyan sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat ng mga OFW. Ang dami pong nanonood sa atin na nasa ibang bansa. Mga kapatid na patuloy na sumusubaybay sa amin. Salamat po. At lagi namin sinasabing, nasaan man po kayo, ano man ang inyong ginagawa, lagi po kayong mag-iingat.